Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing hindi na siya dapat magsalita. Ang mga bisig ng Diyos ay laging bukas at narito sa lahat ng dako. Sinabi ng boses na wala siyang makita kahit ngayon. Ang lalaki ay humingi ng tawad sa pag-istorbo sa kanyang panalangin. Sinabi ni Vlad na wala iyon. Pakiramdam niya ay mas maganda na ang kanyang pakiramdam ngayon matapos siyang payagan. Aalis siya pagkatapos niyang manalangin. Sinabi ng lalaki na ito ay tahanan para sa lahat ng naghahanap sa Diyos. Maaari siyang manatili hanggat gusto niya. Si Vlad, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay iniisip na ang kwintas ng bata ay itinuro siya sa lugar na ito. Walang duda na may kakaiba sa nayon na ito. Ngumiti siya, ngunit hindi pa rin niya ito pinagkakatiwalaan. Hindi siya dapat magpabe. Pinasalamatan niya ang pari para dito. Umalis ang lalaki at sinabing ipagdarasal din niya ito. Sana'y hindi siya abutin ng salot na nagngangalit dito. Nagulat si Vlad dito at nagtaka kung mayroon uri ng salot. Ang lalaki na may napakatusong ngiti ay nagsabi na ipagdarasal din niya ang mga bata sa lugar. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ng matanda kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa isang uri ng salot. Sinabi ni Vlad na ang pari ang nagsabi habang nagdarasal siya sa simbahan. Sinabi niya na may maliit na ngiti na kailangan nilang manatili sa nayon ng ilang araw, ngunit ang balita ng salot ay ikinababahala niya. Sinabi ng matanda na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Ang salot na ito ay pumapatay lamang ng mga bata. Tinanong ni Vlad kung paano posible na ang mga bata lang ang apektado nito. Sinabi ng matanda na narinig niya na nagngangalit ito sa mas marami sa mga nayon ni Baron Othman. Malamang galit ang Diyos, bagaman kakilakilabot, walang magagawa. Umalis si Vlad. Sumang-ayon siya at pinasalamatan siya para sa impormasyong ito. Naglakad siya sa nayon at naisip na nawawala ang mga kababaihan sa Sora at namamatay naman ang mga bata dito. Isang serye ng mga masamang palatandaan. Naalala niya ang bata na kilala niya kanina at naisip na hindi ito tiyak na salot. Ngunit wala siyang ebidensya. Tinanong niya kung dapat ba siyang bumalik sa Sora at manghiram ng dambana. Sinabi ng boses na hindi makakatulong ang dambana ng iba. Mukhang sumpa itong nilikha ng isang bihasang itim na salamangkero. Ang mga bihasang pari lamang ang makakatuklas nito. Tinanong ni Vlad kung paano nila nagawa ang isang bagay na napakalaki. Sinabi ng boses na wala siyang alam tungkol dito. Sinabi niya na humihingi siya ng tawad. Mayroon silang maraming hula, ngunit walang ebidensya. Lubos siyang nagulat nang marinig niya ang bata na nagsasabing ibinigay iyon sa kanila ng simbahan. Tumingin siya sa kanto at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng ilang bata. Sinabi ng bata na ang pari ang nagbigay nito sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sinuri ng lalaking nakakapa ang krus na kinuha niya mula sa batang ito. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang krus at nagsimulang umalis, at kinawayan siya ng mga bata. Tumingin si Vlad sa kanya at sinabing hinala siya. Kung siya ay mapalad, makakakuha siya ng ebidensya. Sinabi ng boses na kailangan niyang mag-ingat. Mukhang hindi ito ordinaryong tao. Sinabi ni Vlad na magiging maayos siya. Siya ay isang magnanakaw at manloloob, ngunit mas matagal siyang naging mandurukot. Sinabi ng boses na hindi ito dapat ipagmalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, hinahabol ni Vlad ang taong nakakuha ng kanyang atensyon. Sumilip siya mula sa likod ng puno, patuloy na nagmamasid at naisip na inaakit siya sa dambana. Pagkatapos ay pumunta siya sa labas ng nayon. Tinanong ng boses si Mr. Mandurukot, mukhang naintindihan niya ang lahat. Nahiya si Vlad sa kung paano siya tinawag nito at naisip na tama. Ito, tahimik niyang sinabi na hindi na niya ito maaaring sundan. Napagtanto niya kung ano ang hitsura niya, kailangan niyang bumalik at magulat kay Sir Gregory. Sinabi ng boses na hindi siya sigurado doon. Mukhang hindi siya nito hahayaan na umalis ng ganoon kadali. Sumilip si Vlad mula sa likod ng puno at napansin na ang lalaking ito ay tumakbo na ng napakalapit sa kanya at malapit na siyang atakihin gamit ang kanyang espada. Agad na hinugot ni Vlad ang kanyang espada at hinarang ang pag-atake, ngunit malakas siyang naitulak pabalik. Lubos siyang nagulat sa lakas kung paano siya tinamaan. Napansin ng boses na agad na aatake ulit ang lalaking ito at sinabing hindi siya maaaring huminto. Umaatake ito mula sa kaliwa. Nagtagumpay siyang harangan ng pag-atake na ito at naitulak siyang pabalik muli dahil dito.
Lumalapag siya sa kanyang mga paa at nag-slide ng ilang metro sa lupa. Isang hindi kilalang tao ang nakatayo pa rin at pinapanood ang kanyang mga kilos. Itinaas ni Vlad ang kanyang ulo at naisip na nagbanggaan lang sila ng espada. Ngunit malinaw na sa kanya na ito ay isang kabalyero. Ibinaba ng hindi kilalang lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba. Napansin niya na nanginginig ng husto ang kanyang kamay matapos ang ilang pag-atake na ito. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at tahimik siyang pinanood. Tumingin si Vlad sa lalaking ito at naisip na hindi niya maintindihan kung siya ba ay isang dating kabalyero o isang aktibong kabalyero. Kumuha siya ng posisyon sa pakikipaglaban, itinuro ang espada sa taong ito at pinaikit ang isang mata. Ang hindi kilalang tao ay napakabilis at tumakbo ng napakabilis sa kanyang direksyon. Idinilat ni Vlad ang kanyang mata, kung saan nagmumula ang isang malakas na aura, at naisip na ang nakamamatay na pag-atake ay isang hindi inaasahang pag-atake. Bigla siyang umiwas sa pag-atake ng hindi kilalang tao at naisip na may isa lamang siyang pagkakataon. Iniindayog niya ang kanyang espada at naisip na sa sandaling ito lamang. Humiwa siya ng kanyang espada pabalik at tinamaan ang kapa, bagaman ang ulo ang kanyang tina-target. Pagkatapos nito, agad na iniindayog ng hindi kilalang tao ang kanyang espada, kung saan niya idinidirekta ang kanyang enerhiya. Nagulat si Vlad dito at naisip, ito ba ay isang aura? Sinubukan ni Vlad na harangan ito ng kanyang espada gamit ang kanyang aura at sinubukan siyang pigilan ng boses. Pareho silang nagtapos na umaatake gamit ang kanilang mga espada at napagtanto ni Vlad na huli na ang lahat. Sabay silang umaatake at sumasabog ng napakaliwanag ang kanilang mga aura. Dahil sa ganoong kalakas na pagbangga, nang inig ang tuhod ni Vlad at nawala ang kanyang aura. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang hindi kilalang tao na may hawak na espada, kung saan nagmumula ang isang aura. Sinabi ng boses sa kakaibang sitwasyon sila nagkita. Lubos na nagulat si Vlad sa nakikita niya, at ang dalagang umaatake sa kanya ay tumingin sa kanya na may kalmadong mukha. Sinabi ng boses na ito ang Holy Knight. Tahimik na sinabi ni Vlad na kung ito ay isang Holy Knight, ibig sabihin ay kailangan linawin ang lahat. Sinabi ng boses na hindi niya alam, marahil ngayon ay hindi ang pinakamagandang oras para makipag-usap. Mabilis ang espada, ngunit ang pakikipag-usap ay nangangailangan ng oras. Tila, nagpasya na siya para sa kanyang sarili. Talunin siya, at pagkatapos ay makipag-usap. Kailangan niyang harangan ang kanyang pag-atake. Tinaboy ni Vlad ang pag-atake ng dalagang ito na may malakas na tunog. Naisip niya na may seryosong ekspresyon na mas mahirap ito. Ang mga pag-atake ni Sir Pablo ay mas madaling ipahilis. Gumagamit siya ng napakaraming aura at hindi man lang ito ipinapakita. Nakita niya ang dalaga na aatake sa kanya, at sinabi ng boses na ito ay isang pagpapala. Hindi niya kailangang lumikha ng sarili niyang mundo, dahil ang salita ng Diyos ay nasa kanya na. Naghagis siya ng napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang espada at hinarang ito ni Vlad. Lubos siyang na-stress dito at naisip na hindi ito makatarungan. Hindi siya makapaniwala na mayroon siyang ganoong kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Tinitipon niya ang kanyang lakas at tinulak ang dalaga sa tabi sa isang pag-atake ng kanyang espada. Naisip ni Vlad na habang nagbibigay ang pagpapala ng malakas na kalamangan, ang Holy Knight ay nagbubukas ng marami. Malakas na umaatake ang dalaga gamit ang kanyang espada mula sa itaas hanggang sa ibaba habang tumakbo patungo kay Vlad. Hinawakan niya ang espada ng parehong kamay at naisip na ngayon ang tamang sandali. Malakas siyang umatake at tinaboy ang kanyang pag-atake, na nagiging sanhi ng kanyang pagtaas ng kanyang kamay ng espada. Masinsinan siyang pinapanood, at agad na iniindayog ni Vlad ang kanyang espada. Umatake siya gamit ang kanyang espada na may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling malapit nang maabot ng kanyang espada ang target, naisip niya na tatamaan niya ito. Sa huling sandali, nagawang umiwas ng dalaga, kaya't ang kanyang pag-atake ay bahagya lamang na tumama sa baluti at mabilis na tumakbo sa kanyang direksyon. Lubos na nagulat si Vlad dito at tumingin sa kanya na may nagulat na mukha. Sinabi ng boses na kailangan niyang mag-focus ng mas mabilis at hanapin muli ang kanyang balanse. Walang oras si Vlad upang tumugon sa pag-atake at tinapon siya ng dalaga sa lupa.
Nakita niya na may nagulat na ekspresyon kung paano niya hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ng pag-atake na ito, tumalikod si Vlad at sinubukang tumayo. Lubos siyang nagulat nang mapansin niya ang talam ng espada sa tabi ng kanyang ulo. Hindi siya gumalaw at nagtaka kung ano iyon. Paano niya ginawa iyon? Sinabi ng boses na ito ay mahika ng baluti. Isang natatanging pamamaraan ng mga banal na kabalyero, gamit ang mga plato ng baluti upang baguhin ang landas ng espada. Mabagal na humarap si Vlad sa kanya at naisip na may basbas at mahika ang armor niya. Isa itong totoong panloloko, at wala man lang patak ng pawis sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Napabuntong hininga siya ng may bahagyang ngiti at naisip na pinaglalaroan lang siya ng babae. Patuloy siyang tinitingnan ng babae at tinanong, "Sino ka?" Itinaas ni Vlad ang kanyang mga kamay at sinabing, "Galing ako sa Sora at naparito para mag-imbestiga." Patuloy siyang hawak ang espadang nakatutok sa kanya at tinanong, "Sabi mo galing ka sa Sora?" Ilang sandali ang nakalipas sa isa sa mga bahay sa baryo. Yumuko ang Holy Knight at sinabing, "Ako si Justia, mula sa hilagang dioceses ng San Rosino." Tila itinadhana ng langit na makilala ang kabalyero mula sa Sora. Yumuko rin si Gregory at sinabing, "Sumasang-ayon ako sa iyo. Maaari ka nang umupo at mag-usap tayo." Sumang-ayon si Justia, umupo sa mesa at sinabing, "Iniimbestigahan ko ang mga kakaibang insidente. Sa una, akala ko'y isang uri ng salot. Ngunit lumabas na isa itong sumpa. Nakakita ako ng mga bakas ng isang napakatandang bagay." Sinabi ni Gregory, "May simbahan dito. Hindi dapat laganap ang kasalanan dito." Si Justia, na may seryosong ekspresyon sa mukha, ay sinabing, "Sa tingin ko, ang simbahan ang pinagmulan ng sumpa." Bahagyang nagulat silang lahat sa sinabi niya at sinabi ng boses, mukhang matalino siya. Si Gregory, na may nag-aalalang tingin, ay naisip na, mukhang mas seryoso ang lahat kaysa sa inakala namin. Isipin mo, isang Holy Knight, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang magsasabing ang simbahan ang may kasalanan. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa mesa at naisip na, ang lugar na ito ay wala sa jurisdiction ng Bezet. Mabilis na lumalabas sa kanyang kapangyarihan at kakayahan ang lahat. Tahimik si Justia at napansin na hindi siya masaya sa nangyayari. Kinuha niya ang atensyon niya sa pagsasabing, "Hinihiling ko sa iyo na iparating ang aking pasasalamat sa bagong mayor ng Sora. Ang diskarte ng mayor sa paggamit ng impormasyong hindi namin nakuha at ang pagharap sa sitwasyon ay kapuri-puri." Tiningnan siya ni Gregory at naisip na, hinihingi niya na huwag na kaming maghukay pa ng mas malalim. Ngunit hindi, marahil ay nag-aalala lang siya para sa amin. Ang lahat ng may kinalaman sa dark magic ay pagsubok ng panahon. Ang teritoryo ng simbahan, wala silang dahilan upang magpatuloy sa pag-iimbestiga. Sinabi niya na, "Naintindihan ko ang lahat, okay." Bahagyang nakatingin sa ibaba si Vlad na may bahagyang hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha at walang sinabi. Tumayo siya doon sa loob ng ilang segundo at naisip na, naitakdal na ang hangganan. Sa harap ng kapangyarihan ng awtoridad at responsibilidad. Pagkatapos ng ilang sandali, umupo siya sa tabi ng bintana na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha at naisip na, mukhang hindi namin mahahanap si Ana. Isang batang babae na may nag-aalalang tingin ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Aalis na ba kayo?" Sumang-ayon si Vlad at sinabing, "Mukhang aalis na kami." Patuloy siyang tinitingnan ng batang babae at tinanong, "Bakit?" Sinabi niya, "Tapos na ang trabaho namin." Sinabi ng batang babae, "Sa mundong ito, hindi matatapos ang trabaho nila." Ang sinabi niya ay nakuha ang atensyon ni Vlad at tahimik siyang tumingin sa batang babae. Naisip niya na, biglan na lang tumama sa punto ang batang babaeng ito. Nagtanong siya, "May mga kaibigan ka ba? Bakit lagi ka rito?" Sinabi ng batang babae na, "Sinabi ng tatay ko na huwag akong umalis dito." Tiningnan ni Vlad ang lalaki na nagpapatuyo ng mga pinggan at naisip na, ito ay makatuwiran dahil may kakaiba na tiyak na nangyayari sa paligid niya. Ang batang babae na may blankong ekspresyon sa mukha ay nagtanong, "Bakit hindi kayo magtagal?" "Pa," sinabi nila, "magbibigay ng mga regalo ang simbahan." Ang lalaki na may bahagyang ngiti ay sinabing, malapit na nilang tipunin ang mga bata at magsagawa ng ritual ng basbas. Sa mga mahirap na panahon, ito ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Tiningnan siya ni Vlad at tinanong, "Kailan ito gaganapin?"
Sinabi ng lalaki, sa loob ng 3 o 4 na araw. Sinabi ng pari na personal niyang titipunin ang mga bata. Ang batang babae ay nagtanong, kung pwede silang manatili hanggang sa araw na iyon. Nag-isip si Vlad tungkol dito at tahimik na tumingin sa ibaba habang umiinom siya ng isang bagay mula sa isang mug. Naisip niya na, nagpadala si Justia ng kalapati na humihingi ng tulong. Darating ang mga Holy Knight sa loob ng hindi bababa sa 4 na araw. Aabot sila sa huling sandali. Sinabi niya na, marahil ay mananatili muna kami. Masaya ang batang babae tungkol dito at nagtanong, totoo ba? Sinimulan niyang hanapin ang isang bagay sa kanyang bulsa at sinabing, kung gayon, dapat mo itong tanggapin. Tiningnan siya ni Vlad at tinanong, ano ito? Ang batang babae na may masayang ekspresyon sa mukha ay sinabi na, ito ay singsing ng bulaklak. Kinuha ito ni Vlad at nagtanong, paano magkakaroon ng singsing ng bulaklak nang walang bulaklak? Tiningnan niya ito at naisip na, mukhang ginawa niya ito mula sa gumagapang na baging sa mga pader ng guest courtyard. Wala ni isang bulaklak sa baryo, kahit na ang pinakamaliit. Tinawag ng lalaki si Marian at sinabing, dapat ka nang umakyat dahil oras na para matulog. Nagbilang ang babae at aakmang thought-utol ngunit sinabi ng lalaki na, dapat ka nang umalis ng mas mabilis. Labis siyang nalungkot tungkol dito ngunit sumang-ayon pa rin sa kanya. Lumingon siya na nakatingin kay Vlad at sinabing, sigurado ba kayo na narito kayo bukas? Bahagyang ngumiti si Vlad at sinabing, oo naman. Masaya na naman si Marian sa sinabi niya. Nagsimula siyang umalis na may masayang ekspresyon sa mukha, iwinagayway ang kanyang kamay sa kanya at sinabing, dapat mong ipangako yan. Masayang tumakbo si Marian papunta sa kanyang silid ngunit biglang, sa hindi malamang dahilan, bumagal ang kanyang mga hakbang. Tumayo siyang walang galaw na may nag-aalalang tingin at ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig ng husto. Nahulog siya sa lupa nang may malakas na tunog, na nagpag-alala sa kanyang ama at malakas siyang tinawag nito sa kanyang pangalan. Lubhang nagulat si Vlad sa nangyari at mabilis siyang lumingon sa kanya. Binuhat ng lalaki si Marian, na patuloy na nanginginig, tinatawag ang pangalan nito at nagsimulang umiyak dahil sa takot. Tumakbo si Vlad na nag-aalala sa kanila at sinabi ng boses na, ibibigay ko sa iyo ang aking mundo. Hindi nito malulutas ang problema, ngunit bibigyan ka nito ng ideya sa kung ano ang nangyayari. Kaagad pagkatapos nito, inactivate niya ang aura at tiningnan ito ni Vlad. Nakita niya ang napakalakas na dark energy na lumalabas mula sa mga mata ni Marian. Sinabi ng boses na, na-activate na ang sumpa.